Madilim ang gabi, tahimik ang paligid, ngunit ang hangin ay tila may dalang mga bulong na hindi mumuari. Sa bawat paghinga, ramdam mo ang malamig na dampi na parang may nagmamasid sa dilim. Ito ang kwento ng mga misteryong pilit nating iniiwasan, ngunit hindi natin matakasan. Handa ka na bang maramdaman ang takot na gumagapang sa iyong kaluluwa? Samahan niyo ako sa isang gabing puno ng kababalaghan at kilabot. Halika, takutan tayo. Ang larawan sa dingding. Sa isang lumang bahay sa probinsya, naninirahan si Lila, isang dalagang mahilig sa lumang gamit. Isang araw, habang naglilinis siya ng lumang bodega, natagpuan niya ang isang portrait ng isang babaeng nakasuot ng lumang Filipiniana. Naka-frame ito sa mabigat na kahoy, at tila nakatingin ang babae sa larawan ng direkta sa kanya. Ang ganda nito, bulong ni Lila sa sarili at dinala ang larawan sa kanyang kwarto. Inilagay niya ito sa dingding malapit sa kanyang kama. Pero mula nang mailagay niya ito, tila nagbago ang pakiramdam sa kwarto, mas malamig, mas tahimik, at tila may presensyang nagmamasid. Isang gabi, nagising si Lila dahil sa pakiramdam na parang may nakatayo sa tabi ng kama niya. Bago pa man siya nakatayo sa kinahihigaan niya, ay may narinig siyang iyak ng isang babae. Maya-maya pa'y isang nakakapangilabot na tinig ang kanyang narinig. Tulungan mo ako. Papatayin nila ako dito. Kailangan ako ng pamilya ko. Papatayin nila ako dito. Kailangan ko makalpas. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Hindi ko na kaya dito. Tulungan mo ako. Papatayin nila. Dahan-dahan siyang tumingin sa pinagmumulan ng tinig. Napatingin siya sa madilim na sulok. Nakita niya ang silweta ng isang babae. Parang nanigas ang buo niyang katawan. Hindi siya makagalaw. Sinubukan niyang sumigaw ngunit walang tinig na lumalabas sa kanyang bibig. Tinitigan niyang mabuti ang silweta ng babaeng nakikita niya. Nagulat siya nang mapansin niya na ang silweta ng babaeng nasa harapan niya ay ang babae na nasa larawan. Kinabukasan, itinapon ni Lila ang larawan sa bakuran at sinunog niya iyon sa pag-aakalang matatapos na doon ang nakakatakot na pangyayari. Ngunit kinagabihan, muling bumalik ang larawan sa dingding na para bang hindi ito naalis doon. Mula noon, gabi-gabi niyang naririnig ang mahina ngunit malinaw na bulong mula sa larawan, hindi kita patatahimikin. Simula noon ay nawala sa katinoan si Lila, nagtatakbo siya papalayo sa lumang bahay na iyon, at hanggang ngayon, hindi na natagpuan pang muli si Lila. Ngunit ang larawan ng babaeng nakasuot ng Filipiniana ay nanatiling nakasabit sa dingding ng lumang bahay, naghihintay ng susunod na magiging biktima nito. May mga gabing naririnig pa rin ang iyak ng babae sa larawan sa dingding. At ayon sa kwento ng mga matatanda, ang babae na nasa larawan pala ay ang tinaguriang White Lady sa Balete Drive. Meron ka bang mga katatakutang istorya tulad nito? Kung meron, ipadala ang iyong kwento sa aking email, halikatakotantayog@gmail.com at malay mo istorya mo naman ang may kwento natin sa susunod nating kwentuhan. Maari ka ring mag-donate upang mapanatili ang pagtakbo ng channel na ito. Any amount is really appreciated. Narito ang GCash at Maya number, 0906-007-3329. Maraming salamat. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Halika, takutan tayo. Mahilig ka ba sa mga ganitong klaseng content? Mag-like at subscribe na sa aking channel. At huwag kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod na istoryang katatakutan. Ang hindi mag-subscribe, mumultuhin mamayang gabi.